Ayan, daily, i-resist natin yung mga kasalanan at saka yung mga temptasyon. Tandaan natin, araw-araw merong kasalanan. Araw-araw gusto kang pahititin ng sigarilyo, painumin ng alak, maging mahalay. Araw-araw ay gusto ng dyablo bumagsak ka sa pagkakasala. Di ba? Tama ba? Araw-araw? Araw-araw yan. Paglabas mo pa lang dito, may tukso na kaagad eh. Di ba? Papunta ka pa lang dito, may tukso na kaagad eh. Ganoon yun. Di ba? Habang nandito ka nga sa church, tinutokso ka ni Satan, lumalaglag yung mata mo, nakakatulog ka, di ba? O kaya naman, lumilipad yung isip mo, di ba? Di ba? Ang daming tukso. May tao pa ba rito? Ang daming kasalanan, ang daming mga pagsubok laban ng buhay. Kaya dapat araw-araw. Sa anong sabi ng Biblia? Take up your cross daily. Naunawaan natin? Pasanin mo ang cross araw-araw. So dapat araw-araw lumalayo sa kasalanan. May tao pa ba rito? Walang sumasagot. Makinig maigi. Sa araw-araw ng buhay mo, ano yung laban mo araw-araw na talagang gusto mong pagtagumpayan? Ano yung laban ng buhay na gusto mong pagtagumpayan? So dapat araw-araw nire-resist natin. Amen? Ang mga toksong yan, mga kasalanan yan. Amen po ba? Araw-araw natatanggihan mo ang kasalanan. Pakisabi araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, tanggihan mo si kasalanan araw-araw. Blessed is the one who perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ayun. Pag nakaiwas ka sa mga tukso, may buhay na walang hanggan. Amen? Pag hindi ka nakaiwas sa tukso, may parusang walang hanggan sa impyerno. So mamili ka, saan mo gustong pumunta, sa impyerno o sa langit? Kung gusto mong pumunta ng impyerno, bumigay ka sa pagkakasala. Pero kung gusto mong pumasok ng langit, tanggihan mo si kasalanan. Amen? Yan. So ituloy natin ang pagbasa. Anong sabi rito? When tempted, no one should say, God is tempting me. Nako, pag ikaw ay natutokso, wag mo sabihing si Lord ang nanunokso sa iyo, sapagkat ang Diyos ay cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi pwedeng manukso ang Diyos ng masama, at hindi siya nanunokso ng masama, at kailanman ang Diyos ay hindi nanunokso. Amen. So ituloy natin ang pagbasa, verse 15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ayun. Una, desire lang yan, nasa lang yan eh. Pag yun nasa na yan, bumigay ka na riyan, naku, kasalanan na yan. Lalaki ng lalaki yan. Hanggang darating ang time, patungo ka na sa impyerno. Nakikinig pa ho ba tayo? Pag nagsugal ka, pakonti-konti lang muna yan eh. Darating ang time, nako, ibibenta mo na ari-arian mo, baka pata sarili mo, ibenta mo na, lahat-lahat na, ibenta mo na. Amen. Sa simula, ang alak, pakonti-konti lang yan. Ang sigarilyo, pakonti-konti lang yan. Ang drugs, pakonti-konti lang yan. May tao pa ba? Pero darating ang time, palaki na ng palaki yan. Ang pagnanakaw, sa simula, pakonti-konti lang yan. Ang paggawa ng kasalanan, pakonti-konti lang yan. Ang lust, pakonti-konti lang yan. Darating ang time, palaki na yan. Amen. Kaya dapat pigilan na. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa simula pa lang. Sabihin mo sa katabi mo, sa simula pa lang, tanggihan mo na si kasalanan. So araw-araw, mag-decide ka na gawin ang kalooban ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Araw-araw ba dapat sumusunod tayo? Yes, araw-araw ba dapat ginagawa natin ang kalooban ng Diyos? Kaya hindi nangangahulog ang ginawa mo ang kalooban ng Diyos noon, tapos na yun. Hindi, araw-araw dapat mag-decide ka. Araw-araw. Araw-araw mag-decide ka na gawin ang kalooban ng Diyos. Araw-araw na sumunod sa kanyang utos. Nakikinig pa ho ba tayo?